Mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Hindi ito basta kwento, ito ay patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa gitna ng kaguluhan, takot at lindol. Noong ika-8 ng Hunyo, taong 2026, banda alas 7:30 ng umaga. Nasa isang pangunahing palengke ako ng General Santos. Namamalengke, bumibili ng isda at gulay. Tapos nung pauwi na ako ay biglang may narinig akong hiyawan. Malalakas na sigawan. At naramdaman ko ang lupa na aking kinatatayuan ay yumayanig. Iyon po ay isang lindol. Lahat ay nagkakagulo. Tumakbo ang mga tao, sumisigaw. Naghahanap ng ligtas na lugar. Ako mismo, ang aking panalangin ay, Lord, Lord, ingatan niyo po si Mami Mila, si Bing, si Miles. Ang aking mga kasamahan sa bahay. Panginoon, Panginoon. Ilang segundo lang ang lumipas, pero parang magpakailanman. Tapos, tumigil. Tumakbo ako sa aking motorsiklo at natagpuan ko ito'y nakahandusay sa lupa. Dali-dali akong umuwi. At sa daan nakita ko ang daang-daang mga estudyante na nakapila sa gilid. Nauna kong naisip, kukunin ko ang aking amplifier at mag-share ako ng ebanghelyo. Pero ang impression ng Panginoon sa aking puso ay, anak, umuwi ka muna. Tingnan mo ang iyong pamilya. Pagdating ko sa bahay ay nagpasalamat ako sa Diyos. Buo ang aming bahay. Ligtas si Bing, yung aking nakababatang kapatid. Si Miles, ang aking pamangkin. At si Mami Mila. Doon pa lang ay nagpasalamat na ako. Tapos habang sinuri ko ang aking motosiklo at ako ay nagmaneho, nais ko makita ang mga nangyari sa aking kapaligiran, sa aking bayan, sa aking lungsod. Habang ako'y nagmamaneho, nanalangin ako, Lord, Lord, ituro niyo sa akin ang mga taong nais niyong mapakinggan ang magandang mensahe. Kaya tunay nga po, pagdating ko sa bandang SM area ay nakita ko po ang gumuhong bahagi ng napakalaking gusaling ito. At sa bandang unahan ay may nakita akong lalaki. Nakatayo po siya at tila tulala. Lumapit ako at nagpaalam kung maaari kong magbahagi ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos sapagkat nakinig po siya. At kinalaunan ay tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At tumuloy na ako sa aking pag-ikot. At habang ako'y nagmamaneho, nanalangin ako muli, Lord, ituro mo kung saan ako pupunta. At yun nga po, dinala niya ako sa plaza na kung saan ay aking nakita
ang bumagsak na isang establishmento. Habang ang karamihan ay nag-uusyuso at maraming nag-aalala kung may mga taong naipit sa gusaling ito. Ako naman po ay nananalangin. Sabi ko, Panginoon, ituro niyo po ang mga kaluluwang nais niyo pong mabahagihan ko po ng magandang balita. At tunay nga po, may nakita akong dalawang lalaki nakaupo at tila nakatitig doon sa gumuhong gusali. Ako ay lumapit, nagpaalam ako. In dialect, sabi ko po, pwede ba kung maglangyaw o maayong balita? Ang ibig sabihin ay, maaari ba akong magbahagi ng magandang balita? Salamat sa Diyos sapagkat pumayag naman po sila. At pagkatapos kong nagsalita, mati na po kami sa punto na kung saan ay hinamon ko sila na tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na Panginoon at manliligtas. Purihin ang Diyos sapagkat maluwag nilang tinanggap sa kanilang puso ang magandang mensahe na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Pagkatapos po noon ay patuloy pa rin po ako nag-iikot. Sabi ko po, Panginoon, i-guide mo po ako kung saan pa po ako maaari pong kumaugnay, kumausap sa mga tao na sa paligid. Sa gitna po ng napakalaking trahedyang ito na nangyari sa aming lungsod. Maya-maya ay may nakita akong isang bakanting upuan. Ako ay naupo. At mayroon pa pong space para sa isang tao na maaari pong umupo. Isa o dalawang tao. Ang sabi ko po, Panginoon, alam ko po na naisin mo na ang tao, ang mga nasa paligid, Panginoon, ay makarinig ng magandang balita. Panginoon, ilapit mo po sa akin, hayaan niyo pong tumabi po siya sa aking kinaupuan. At ibig sabihin po noon ay ito'y maging hudyat upang ako ay magbahagi sa kanya ng magandang balita. Habang ako'y nananalangin, nagmamasid, maya-maya purihin ang Diyos sapagkat may isang lalaki po, may kasama po siyang isang batang babae at siya ay umupo sa tabi na aking kinalalagyan. At sa akin po, ito po isang hudyat mula sa Panginoon. Kaya po, dahan-dahan ko pong ibinahagi sa kanya ang magandang balita. Ibinahagi ko po sa kanya ang pag-ibig ng Panginoon. At kung paano nawalay ang tao dahil sa kasalanan. At hindi po nagtapos doon ang kwento sapagkat ang Panginoon, ayon sa John 3:16, datapwat ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos na kung saan ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man ay sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako'y napupuri sa Diyos sapagkat ang mamang ito ay isinuko din po niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Tinanggap niya si Jesus bilang kanyang personal na Panginoon at manliligtas. At habang kami nag-uusap, pagkatapos ng kanyang pagtanggap, nabanggit ko sa kanya, sabi ko, alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoong Hesus. Kasi,
kani-kanina lamang pinapanalangin ko kung sino yung kanyang ilalapit sa akin ay siya po ang aking bahagihan ng magandang balita. Alam po ninyo, napakabait ng Diyos, sapagkat yun din po ang kanyang kwento. Ang sabi po niya habang sila'y naglalakad, kasama yung kanyang anak, sabi niya, tila parang hinihila ko palapit sa iyo eh. Parang hinihila ko palapit sa kinaroroonan mo. At tunay nga po, narinig ko pa nga yung kanyang anak. Ang sabi ng anak niya ay, Papa, bakit tayo dyan upo? Eh, may nakaupo na. At narinig ko ang sabi ng tatay, Anak, may bakante pa naman. At dahilan sa pangyayaring iyon ay nakilala niya si Jesus. Mga kapatid, sa lahat ng ito, mula sa lindol, sa mga taong aking nakasalamuha, sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at Manliligtas, ano ba ang mensahe sa atin ng Panginoon? Una sa lahat, mapanghawakan natin ang salita ng Diyos na nangako sa atin na hindi niya tayo iiwanan. Kayo'y magpakalakas at magpakamatapang. Huwag kayong matakot ni mga ilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan kanya. Deuteronomio, Kabanata 31, Talata 6. Although masasabi natin ang mensaheng ito ay para sa mga Israelita, subalit ito pa rin po ay totoo sa ating kapanahunan ngayon. Ng ating Panginoon ay nagmamahal sa atin, ng ating Panginoon ay nag-iingat sa atin, at nangako siya na hindi niya tayo pababayaan. Pangalawa, nais ng Panginoon na lahat ay maligtas. Maligtas sa tiyak na kapahamakan. Ayon sa Roma, Kabanata 10, Talata 14. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? Mga kaibigan, mga kapatid, hindi nagkataon ang lindol. Hindi nagkataon ang mga kahindik-hindik na bunga ng mapabinsalang 7.8 magnitude na earthquake na ito. Ito ay isang pangmalawakang wake-up call ng Panginoon para sa lahat sa atin sa panahong ito. Gamitin natin ang panahong ito upang pagnilay-nilayan natin ang mga pangyayari patungkol sa ating kapaligiran, at higit sa lahat, patungkol sa tunay na kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos, alinsunod sa Kanyang palatuntunan sa ating buhay. Tayo'y manalangin. Diyos na Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat tunay nga po, O Diyos, lahat ng bagay na nangyayari sa aming kapaligiran ay inyo pong pinahintulutan upang sa gayon magbibigay mensahe po sa bawat isa sa amin
para sa mga hindi pa po nakaranas ng personal na relasyon sa imbugtong na anak na si Jesucristo, na Panginoon magsisi sa mga kasalanan at buksan ang puso at tanggapin po ang kaloob na kaligtasan na nagmumula sa inyo. Para naman, Panginoon, sa amin na mga mananampalataya, ito po ay isang palaala, O God, na kung saan po ay suriin po namin ang aming pong mga sarili. Siyasatin po namin ang aming pong mga puso sa inyong harapan, O God. At kung ano man ang mga dapat naming ayusin, Panginoon, ang mga bagay na dapat naming isuko sa inyong harapan, O God, upang tunay nga kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong pag-ibig, Panginoon, ay magkaroon po ng katuparan. Salamat, O Diyos, sapagkat tunay nga po, maasahan ka po namin, ano man ang mangyari sa aming buhay, Panginoon, kami po ay may katiyakan na hindi nyo kami pababayaan, na hindi nyo kami iiwanan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po na sa iyong pangalan, O God, may kaligtasan, may katiyakan, at may kapayapaan sa aming pong mga puso. Muli, kami po ipatuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, sapagkat tunay nga, Panginoon, ikaw po ang karapat-dapat ng lahat ng pagsamba, ng lahat ng papuri. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. This has been your Radio Alliance. For comments and suggestions, you may contact us at 0917-506-0960. Type code Radio Alliance. Thank you for listening.